Hello sa inyo mga kasari at magandang tanghali po or hapon po sa inyong lahat. So for today's video, ang isi-share ko po sa inyo mga kasari ay simple and effective tips para lumago po ang inyong sari-sari store. Itong vlog na to is para sa mga kapwa natin tindera na nagsisimula, nag-i-start sa maliit na puhunan. Kasi itong tips naman na isi-share ko sa inyo, kung nag-start naman kayo sa malaking puhunan na yung mga 100,000, ay I think hindi nyo na kailangan tong mga tips na i-share ko sa inyo. Para lamang to sa mga nag-i-start sa mababang puhunan. So, simple and effective tips para lumago po ang inyong sari-sari store. Ang number 1 na po dyan. Pinaka-common na kailangan nating i-apply sa ating mga sarili bilang isang negosyante, bilang isang tindera is yung sipag at tiyaga. Kasi po kung wala po tayo nung dalawang yun, sipag at tiyaga, ay saan po pupulutin ang ating tindahan? Paano po ito lalago? Yung sipag, syempre kailangan nating magsipag sa araw-araw, hindi tayo pwedeng tatamad-tamad sa pagkilos. Syempre hindi naman kikilos mag-isa ang ating tindahan, hindi yan kusang magdi-display sa sarili niya, hindi yan kusang maglilista ng mga kung anong kulang-kulang na, hindi yan kusang mamimili, ay kailangan po talaga natin ng sipag. Syempre tiyaga, yan na yung time na pagtsatsaga natin sa pagtitinda na kahit inaantok tayo, kahit nakakaramdam tayo ng tumal sa tindahan ay hindi tayo sumusuko. Nagtsatsaga pa rin tayo sa kung ano yung natatanggap na sales ng ating sari-sari store. Kasi lahat naman po ng bagay or negosyo, masarap yan sa piling na kung lalago man yan ay nagsimula tayo sa mababa, pataas. Kasi ang hirap naman po yun, nag-start tayo sa mataas agad, tapos pag bigla tayong lumagpak, hindi natin alam kung paano tayo babangon ulit. At least masarap mag-start guys, sa umpisa, yung nasa mababa ka pa. Alam mo na kasi kung paano, 'di ba, mga kasari. Second, paano lumago? Syempre, i-handle natin ng maayos yung mga, alam nyo naman, lagi sa sari-sari store, hindi naman yan mawawala yung mga nangungutang, ayan. Syempre, dapat kailangan natin yang i-handle ng maayos. Piliin po natin mga kasari, hindi naman sa pagiging masama, 'di ba? Syempre, isipin din natin yung negosyong pinasok po natin. Maigi na piliin po natin yung ating papautangin. Mostly, syempre, dapat mga kapitbahay lang at yung kilalang kilala mo na talaga. Yung hindi makunat magbayad. Kasi marami pong mga kasari natin, tulad ko na naranasan ko, ako yung sa akin nagkautang, kapag nung siningil ko na ay sa akin pa po nagalit. Marami pong nakakaranas niyan hanggang ngayon na mga tindera na sila na yung nagpautang, sa kanila pa nagalit yung pinautang nila. So, ang hirap naman po talaga ng ganun. Kaya, kung tayo po ay magpapautang, piliin po talaga natin yung ating pauutangin. Huwag po tayo sa makunat magbayad. And syempre, kailangan din po nating mag-set ng limit sa mga papautangin natin. Kasi kung lalo na guys, kung tayo ay nag-i-start pa lang, kailangan talaga natin ng kapital. Yan, puhunan talaga. Hindi pwedeng mawala yung puhunan ng ating sari-sari store. Kasi kapag pinautang mo yan ng pinautang, nawawala yung mga paninda mo, tapos wala kang pampamili. Kasi nga, nasa utang lahat. Tapos kung bayaran pa nila, mga 2 weeks na yung mga kinsenas katapusan. Dito guys sa tindahan ko, pinakamatagal na yung 1 week. Kasi alam nila na hindi talaga kaya ng tindahan ko na magpautang ng malaki. Like noon na halos maubos na yung laman ng aking, marunong na kasi ako guys mag-handle ngayon ng mga nangungutang dito sa tindahan. Unlike noon na abot na lang ako ng abot, wala akong reklamo, ganyan, para lang hindi masabi ng mga customer na masama ang ugali ko. Syempre guys, iisipin pa rin po natin ang ating negosyo. Wag po nating iisipin yung sasabihin ng ibang tao about sa ugali natin. Masuunahin po natin yung ating negosyo para hindi po ito maapektuhan. And third naman mga kasari, para lumago ang inyong sari-sari store, I think kailangan mong maging hands-on. Hands-on sa lahat ng bagay. Kasi bilang sari-sari store owner, ikaw lahat yung kumikilos mga kasari eh. Ikaw yung mamimili,
Pwera na lang kung may ahente ka, ikaw ang mag-check kung may tumaas ba, kung may ganyan, ikaw yung mai-stress sa pagpepresyo, tapos ikaw yung magdi-display, ikaw yung magtitinda, ganyan. Sobrang nakakapagod bilang isang tindera, 'di ba? Pero kapag nakikita mo naman na lumalago yung iyong sinimulan na negosyo, yung iyong maliit na sari-sari store, ang sarap sa feeling. Lalo na guys, kung kayo ay nagsimula sa puhunan na 10,000, 5,000. Gaya ko, nag-start lang ako sa 4,200 na puhunan. Walang labis, walang kulang. Wala akong ibang dinagdag. Ang sarap sa feeling na ganito na siya. Kasi dati guys, kung bumili lang ako ng mga ganyan, mga toyo suka, 3 peraso, 5 peraso, sa mga pansit canton, 5 peraso, ganyan, mga 10 peraso lang. So, kapag biglang may nag-grocery sa'yo, biglang may bumili ng maramihan, wala ka na ulit paninda. Naranasan ko yun mga kasari na talagang tagkakunti talaga kung mamili, and laki ng difference talaga nung simula nung nag-start ako hanggang sa itsura ng sari-sari store ko ngayon. Sa lahat ng makakapanood nito na viewers ko pa simula nung umpisa way back 2019 kasi ako nag-start mag-vlog, makikita nyo talaga guys kung babalikan nyo yung pinakaluma kong vlog, kung ano yung itsura ng tindahan ko noon sa ngayon. Ang laki talaga ng diferensya. Kaya maigi guys na maging hands-on tayo sa ating pamamalakad sa ating tindahan para ito po ay lumago. And syempre, ayun, hands-on sa pagdilista, dapat hindi ka alam mo dapat kung ano yung mabenta sa tindahan mo, yun yung dadamihan mo na ng bili. Kung ano yung mga fast-moving items. Tapos, ayun guys, para lumago ang iyong negosyo, ay kailangan din yung pagpa-pricing mo. Ayan, nagmamatter kasi guys talaga yung pagpa-pricing natin sa ating mga paninda. Kasi kung mababa po ang presyo nyo, hindi naman sa palugi, baka marami na namang mag-react dyan. Kasi kapag mababa ang presyo mo sa ibang tindahan, or tapat lang kayo, tapatan lang kayo ng presyo, may mga ilang items na mababa sa'yo, ganyan, ng sentimo or piso, ganyan, ang laki ng ikatutuwa ng customer, talagang dadayuhin kayo kahit saan pa man kayong sulok nakapwesto yung tindahan nyo. Gaya guys ng tindahan ko, medyo paloob pa siya, ilang steps pa bago sa kalsada, siguro mga 10 to 12 steps pa. Kasi hindi talaga siya as in sobrang malapit sa kalsada. Talagang kapag hindi lumingon si customer, alam nyo na, ay hindi makikita, dire-diretso lang lalagpasan ng tindahan mo. Pero sa mga suki ko na, sa mga parating bumibili dito, alam nila na yung pricing, pagpa-pricing ko dito, pagpa-presyo ko sa aking mga paninda ay worth it. At talaga namang okay na okay. Ano yon? Ayan po mga kasari, let's continue. At meron lang bumili po ng mga bata ng gamis. Hindi guys nawawala dito ang aking gamis kasi isa yan sa nakaka-attract sa mga bata. At ano yun? Cash in, cash out. Cash out. Meron lang pong nag-cash out po sa atin at kailangan po talaga nating tutukan ngayon kapag cash out. And ako na mismo yung nagpindot at pumayag naman si sir. Tinanong ko kasi kung marami pa rin hindi nakakaalam mga kasari sa Send Money Protect or GCash Protect. Yun muna talaga kapag narinig ko na kapag sinabi nilang cash out, yun agad yung automatic na itatanong ko sa kanila. Or ako na mismo yung magpapasa sa cellphone ko. Yun guys yung naging pag-iingat ko dito para hindi magamit talaga or hindi ako mabudol ng mga scammer. May gina rin guys ang mag-ingat. So balik na tayo doon sa simple and effective tips para lumago ang inyong sari-sari store. Isa na dyan yung factor ng pagpa-pricing natin guys. Gaya nga nung mga sinabi ko kanina, kilala yung sari-sari store ko dito ng mga customer na talaga or yung mga bagong customer na mababa talagang magpresyo ako.
dito sa tindahan. Kasi minimake sure ko mga kasari, parang technique ko na din kasi yung mababang pagpepresyo, pero hindi naman po palugi at hindi naman po as in sobrang baba na halos wala nang tubuin. Meron naman po tayong tinutubo, kaya nga po ako nagtindahan ay para may tubuin at para may kitain. So mali po yung sinasabi ng iba kong viewers na palugi daw akong magpresyo. And ayun nga, natutuwa kasi ang mga customer kapag mura ang paninda mo. Sa susunod na may bibilhin sila, sa'yo na sila pupunta. Kaya siguro din guys, nakatulong yung mga customer ko para medyo lumago yung aking sari-sari store. At kita nyo naman 'di ba po mga kasari, kung kayo talaga ay taga-subaybay, simula pa nung umpisa dito sa aking YouTube channel, makikita nyo po yung difference talaga. So, ano pa ba ang nagpalogo dito? Siguro yung pakikisama, guys, para lumago ang iyong negosyo, yung tamang pakikisama sa mga suki, sa mga customer. Kasi ako po dito mga kasari, oo, kung titingnan nyo yung pagmumukha ko, yung mukha ko, mukhang mataray ako, pero kapag nakilala nyo ko, ay okay naman yung ugali ko. Depende guys sa kausap ko or sa taong kaharap ko. Kung ako ay tinuturing nyo na ganto ganyan, ganun din ko kayo ituturing. Pero kung kayo ay mabait sa akin at hindi nyo ko, kung ano yung sinasabi nyo kapag ako ay nakatalikod, ay pasensyahan na lang tayo. Iiwasan kita. Ganun ako guys na tao. Kung hindi mo ako kibuin, hindi rin kita kikibuin. Hindi ko para ipagsiksikan, ipagduldulan yung sarili ko. Alam niyo guys, kapag hindi ko kasalanan, hindi ako hihingi ng tawad. Ganun ako bilang isang tao. And kapag sinimulan mo kasi yung araw mo, kapag nagbukas ka na good vibes ka, alam niyo yun guys, yung kapag sinimulan mo din kasi na parang may sumira na ng araw mo, for example, unang customer mo, ganyan, mababad trip ka. Pero ang mindset ko kasi ngayon guys, pinapasantabi ko na agad yun. Kapag pinadtrip na agad ako ng agang-aga pa lang, maya-maya dapat wala na yun. Kasi kapag dinamdam mo yun buong araw, magiging nega yung buong araw mo. At baka maging nega din yung sales ng iyong tindahan. Alam niyo yun guys. Yung aura ba? Tapos kapag maganda rin yung pakikisama mo, syempre, hindi laging nakabusangot dapat ang muka. Kasi kung lagi yan nakabusangot, iisipin ni customer, ay, mukhang bad trip si ate. Ay, mukhang masungit, doon na nga ako bibili sa kabila. Kasi guys, yung ugali din ng tindera, nagmamatter din yan sa mga customer. Meron nga ako dito guys, for example, dinadaan-daanan niya lang ako dati. Sabi ko, lagi kong tinitingnan kapag pauwi na siya. Yung mga bit-bit niya, syempre naka-plastic. Meron din naman ako nun. Same price lang din naman kami nung tindera dun sa kabilang tindahan. Bakit kaya hindi ito nabili sa akin? Pero one time guys, bumili siya dito, pinakitaan ko siya ng maganda, and until now, dito na siya bumibili parate. And ako naman natutuwa bilang isang tindera kasi dati dinadaan-daanan lang ako, pero ngayon dito na sila bumibili. At ang laki na naitulong nun guys sa paglago ng aking sari-sari store, yung pakikisama talaga ng maayos kay customer. And ayun, mga kasari, ano pa ba? Yung hindi ko pagko-close open ng sari-sari store. Yun guys, yung kahit ganito, ayan, patay na oras, pa isa-isa yung bumibili. Yung iba kasing tindera nagko-close para matulog, kahit 1 to 2 hours nagko-close. Ako kasi alam ng mga tao dito na talagang napaka ano ko sa pagtitinda, alam niyo yun, simula umaga hanggang gabi, hanggang mag-close open yan tindahan ko. Hindi ako umaalis sa sari-sari store ko, hindi ako para tawagin ng pabili po kasi ayaw ni customer ng ganun guys. Ako, ayan, tulad niya may bibili. Meron lang pong mga nagsibilihan mga kasari, at ayun nga po, ayaw ni customer na yung nandyan sila, bumibili, tapos walang tindera. Dapat maging consistent din po tayo dapat sa pagtitinda mga kasari. Yung consistent tayo sa pagbubukas at pagsasara, yung oras ba mga kasari. Yung alam ni customer at tatatak sa isip nila na, ay,
dito kina Ate Shamay ay open ng ganitong oras, hindi naman nagsasara yun ng tindahan. Isa din yun guys sa nakatulong kung bakit lumago yung aking sari-sari store, yung hindi po ako pasara-sara ng tindahan and hindi din po ako paalis-alis sa pagbabantay dito sa aking tindahan. Talagang nakapokus lang talaga ako dito sa aking negosyo, sa aking sari-sari store. And ano pa bang masashare ko sa inyo guys na simple and effective tips? Yung mga sinashare ko sa inyo guys, marahil na share ko na din to kasi ilang beses ko nang na-vlog yung simple and effective tips para lumago ang sari-sari store. Ito na lang siguro, kung meron man akong hindi nabanggit dun sa mga una kong vlog, ayan, kung meron naman akong bagong nabanggit dito, ay maghahalo-halo na yan. And sa mga bago kong viewers pati, mapapanood nila to. And siguro, ang masasabi ko na lang ay, siguro dahil yung iba kaya nahihirapan palaguin yung kanilang sari-sari store kasi hindi naman po tayo 'di ba pare-parehas ng sitwasyon. Gaya nitong aking tindahan, hindi po ako nangungupahan. So naka-less na po 'yon, 'di ba? Yung iba naman kasing may tigrin. 70. Ayan guys, meron lang bumili ng sigarilyo tapos nalaglag pa yung aking cellphone. Ayan, ayusin ko lang guys yung setup ng aking cellphone. Doon na tayo nahinto na hindi nga po ako dito nangungupahan, kaya nakaka-less din po ako doon. Yung iba naman kasing tindera, 'di ba guys, yung pwesto nila nangungupahan sila kaya nababawasan talaga yung kita ng tindahan nila. At the same time, bread and butter nila yon, lalo na kung may mga anak sila. Lalo ngayon guys, ako naman ay wala pang anak, naka-less din ako doon. So yung may mga anak na nagpapaaral, doon kinukuha lahat. Lalo na kung bread and butter, di ba nila yung kanilang sari-sari store, talagang hindi po talaga, mahihirapan po talaga sila na palaguin yung kanilang sari-sari store. At meron naman po yung ibang tindahan, kontento na po sila kung nasa saan ngayon yung kanilang tindahan, basta na po provide yung pang araw-araw na pangangailangan nila. So itong simple and effective tips para lumago po yung inyong sari-sari store, parang ito ay motivational and inspirational vlog sa mga gustong lumago talaga yung kanilang sari-sari store. Basta po porsigido tayo and positive lang po tayo mag-isip palagi. Wala pong imposible na lumago po yung inyong sari-sari store. Basta magsumikap po talaga. Push lang po tayo ng push parate. And ayun guys, sana nag-enjoy kayo dito sa vlog na na-share ko kahit medyo pahinto-hinto na dahil marami pong bumibili. Kahit po pahapyaw-hapyaw, kapag pinagsama-sama ay madami na po yun. So yun po, thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!